Hello guys, welcome ulit sa ating channel. Ito po ulit si JR Doria TV. Mag-update po muna tayo dito naman po sa area po ng Luneta. Bali po, nandito po muna tayo sa tapat po ng National Museum of the Philippines o Museo ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Samahan nyo po ulit ako mag-tour. Alamin natin kung ano na po yung latest progress dito sa area, yung development po dito sa bagong Pambansang Museo ng Pilipinas dito po sa area po ng Luneta. Ngayong araw po ay April 28, 2026. Ito po dito po sa kabila yung Luneta Park. Dito naman po tayo mag-update sa Pambansang Museo ng Pilipinas. Dito po kasi yung may mga project na ginagawa para panggandahin po itong area na to. At magdagdag po ng panibagong museum, yung Rizal Exhibition Hall. Tara, pasukin na natin itong ating Pambansang Museo ng Pilipinas. Time check po natin ay 5:45 na po ng hapon. Ngayon po ay nasa harap po tayo ni Lapu-Lapu statue. Ayan, monument. Ang laki, no? Ang laki ng monumento ng ating Lapu-Lapu na nakaharap po dito sa Luneta. Ayan, maganda po yung panahon ngayon. Ngayon po mapapansin natin na marami po nagjo-jogging dito sa Pambansang Museo ng Pilipinas na sahop pa rin po ng Luneta Park. Napakaluwag po ng ating pasyalan. Open na open po siya. Kaya pagka mainit pa po, ayan, siguradong sisigatan kayo ng araw. Lalo na pag mamasyal kayo dito dahil konti lang din po yung ating mga puno na nandito sa area. Yan, ang ganda po ng view. Ngayon po mapapansin po natin na papalubog na po si Haring Araw. Kaya nag-iiba na po yung kulay ng ating mga building sa yung paligid po. Dito naman po sa exit at saka entrance po ng ating Maria Orosa at saka Financial Road, sarado pa rin po. Ongoing pa rin, work in progress pa rin po itong lugar na to. Yan, masarap po ang simoy ng hangin ngayong hapong ito. Malamig-lamig po. Ito po yung mga kababayan natin. Nandito din po pala yung sa Coast Guard PCG. Yan, naghahapon na po. Sa mga kababayan natin hindi pa po nakakapasyal dito sa Pambansang Museo ng Pilipinas, ito po yung itsura nya. Napaka simple lang po.
Yung dito po na exit okay na. Papunta po ng Finance Road. Meron din po pala tayo makikita na tinanim na mga puno. At dito naman po gagawin po yung Rizal Exhibition Hall. Ngayon po wala pa po tayo nakikita na ongoing construction dito po sa area. Napakaluwag po na itong area na to. Dito naman po meron na din po tayong entrance exit sa area naman po ng Top Avenue. Yung exit at saka entrance naman po dito sa may Finance Road at saka po sa area po ng Top Avenue okay na po. Maging ang ating plant box po ay okay na rin at saka yung mga halaman. Tapos meron din po tayo nakikita na may mga puno po na nilagay po dito. Bali po mapansin lang natin yung ating mga damo ay natutuyo na. Maganda po sana na nadidiligan din to, no, yung mga damo, o kaya makapagtanim po ulit ng damo dito para kulay green po ang area. Yung ano naman natin, walkway okay na din po, yung pathway po ng ating pambansang museo ng Pilipinas. Yan, maging dito din po okay na rin yung ating plant box size na. Tapos nakapagtanim na din po sila ng mga halaman. Etong bakanting area naman po ito, maganda sana taniman din po ng mga damo o kaya dagdagan din po ng puno dito sa area para mas maganda. Yung ating palang sidewalk ay napakaluwag pala dito sa area po malapit sa Finance Road at saka po sa Top Avenue. Wala po tayo makikita naman na spaghetti wire dito sa area. Napakalinis po. Ito lang po na makikita natin yung lamppost lang po. Sana ganito yung sidewalk natin, no? Ang laki at ang luwag para hindi po masikip dumaan. Pwede na din po ito magkaroon sana ng bike lane din kung ganito po kaluwag yung ating sidewalk po. Yan, dito po malapit naman po sa Top Avenue po, panibagong exit at saka entrance po sarado pa rin naman, hindi pa rin po nabubuksan. Yan, nakabakod pa rin po pala yun dito area, pero patapos na din po siya eh. Okay na siya, napinturahan na din po. Yan, napinturahan na po siya. May part na po na napinturahan pero hindi pa po siya buo. Yan, dito naman po tayo sa area po ng Calao. Maging dito din po sarado pa, hindi pa rin po siya tapos. Meron pa rin po barikada. Yan, lugar dito sa may Calao. Yan, maging dito din po nakabarikada pa rin po, hindi pa rin po nabubuksan sa public. May mga inaayos-ayos pa rin po sila. Yan, nagsemento po sila dito, inayos po nila etong ating sidewalk.
Nandito po tayo sa area naman po ng Calao. Yung dito po yung sidewalk natin na inaayos pa nila. Naglagay na po sila ng graba. Yan, dito po ayos na din po yung ating wall po. Yung plant box ayos na siya. Bali yung project po pala na to ay matatapos po ng July 2026 pa. So mahaba-haba pa. Nahaba na rin po pala yung natapos dito sa area ng Calao para sa plant box na nilagay nila. Okay na rin po yung ating halaman, nakapaglagay na rin. Yan, sana isama nila yung sidewalk na pagandahin dito sa area po ng Calao, no? Para mas maganda siya tignan. Hindi lang sa loob, pati na rin sa labas. Hanggang dito pa lang mga tropa kasi yung nagagawa nilang plant box. Hindi pa po halos buo po ng Calao. Ito lang po muna yung pinakadulo niya. Dito naman po sa area may ginawa na pong plant box, kaya lang hindi pa po tapos. Then hindi pa rin po tinatanggal yung ating mga bakod. Lumang bakod pa rin po yung ginagamit nila. Eto, meron pa rin po tayo makikita na barikada. Malapit na po ito sa may Jollibee po at sa kanto po ng Maria Orosa. Dito naman po banda sa Maria Orosa Street naman. Okay na po yung plant box niya. Tapos na pinturahan na din po. Kaya lang andumi na din agad. Tapos naglagay na din po pala sila ng etong mga halaman din, no? Naglagay na rin. Yan, dito po lang. Madali lang po siyang madumihan. Kasi wala na rin po naman siyang nagbabantay. Meron din po ding mga vendor na nagtitinda dito sa gilid, kaya siguro nadudumihan po yung ating plant box, yung pinaka wall nya. Yan, meron pa po dito sa area na hindi pa po tapos na inaayos pa rin. Time check po natin ay 6:27 na po ng gabi. For the meantime, ito po muna yung latest update natin sa pag-iikot natin dito sa Pambansang Museo ng Pilipinas. Nakita natin kung ano na rin po yung bubuksan na exit at saka entrance po dito sa area ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan sa walang sawang pagsuporta kay JR Doria TV, para ipakita ko po sa inyo yung mga kaganapan dito sa Maynila at saka sa iba pang lugar ng Metro Manila. Ingat-ingat po, God bless. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay JR Doria TV. Ingat-ingat po kayo, pagpalain po kayo na may kapal.